Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate that. God bless you all, Capricorn. Unang mensahe ninyo, nag-flip out. Number 3, marriage. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro, kakasal na sa ngayon. Or, maaaring nagpe-prepare pa lang kayo ng wedding ninyo. Maybe the wedding will happen next year, spring and summer, no? Siguro. Or, maaari din naman na ang iba sa inyo talagang maaring ngayon ikakasal na, no? Ang iba sa inyo. Or, it is also possible na maaring kayo ay naimbitahan sa isang kasalan, no? So, maaring dadalo kayo sa isang kasalan. Yun ang napipick up ko dito, Capricorn, for some of you. This could also be business partnership. No? Maaring business partnership ito. May sosyo kayo sa negosyo, no? Napapasukin dito with someone. We also have number 19, coffin. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Capricorn, this is, yung coffin energy is an energy of ending and beginning, no? Merong magsasara dahil merong magsisimula. May ganon. And tapos na to, no? Kasi, nakasara na si coffin. Kaya, whatever this is done, no? Tapos na to. Magsisimula na kayo ng panibago dito. So, maaring ang iba sa inyo dito, no? But of course, this is not going to resonate with everyone. So just take as it resonates. Maaring meron ditong nagtapos na marriage, no? Ang iba sa inyo siguro, matagal nang hiwalay, no? Matagal nang nag-divorce, matagal nang nagpaanal ng kasal, maaring ganon. So maaring ganon ang sitwasyon. Meron ditong marriage na nag-end na, no? For some of you. So, what else? We have number 10. Ayan. So, journey. May travel involved dito ang iba sa inyo. So, some of you are going to embark on a travel. Maring matagal-tagal kayong mag-i-stay sa kung saan kayo papunta, no? Kasi maraming bit-bit na bag si kuya. So, maraming damit siguro ang dala nito. Or, gamit, no? Ibang gamit. Siguro, this could be a land travel, no? Maaring you're going to travel by land, maaring mag-long drive kayo, maaring magbabas kayo, maaring ganun ang sitwasyon. It is also possible na malayo-layo din. This could be international travel din for some of you, Capricorn, no? Maaring travel by air ito, no? Posible din ang ganyan, no? Although train ang nakikita natin dito sa card, but this is travel energy. So, maaring by land, by water, di ba? By air ang travel ng iba sa inyo. But definitely, magtatagal kayo sa kung saan man kayo papunta. Yun ang napipick up ko dyan. Number 2, main female. This could be you, Capricorn. No? Maaring kayo ito. Or this could be someone na female that you're going to be dealing with around this time. No? So, maaring kasama dito sa pag-aasikaso ng kasal ninyo. Ito, si female na to, maaaring kaibigan ninyo yan, maaaring kamag-anak ninyo yan, or support sa inyo sa pag-aasikaso ng inyong marriage. So, maaaring ganon ang ganap dito for some of you. Meron din ako napipick up dito, Capricorn, na siguro ang dahilan ng pagtatapos ng isang samahan dito ng mag-asawa is a third party, no? Maaaring ganon ang naging dahilan ng paghihiwalay ninyo, no? Kasi kung ano man yung marriage, kung ang marriage na nagtapos dito, no, medyo may katagalan na siguro ito. Yun ang napipick up ko. Maaaring ang naging dahilan, yun nga, is a third party situation. We have number 32, despair. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, na may problema, stressed out na ang napipick up natin dito, no, nawawala na ng pag-asa. So, maaaring ganito ang sitwasyon ng iba. That could be related to relationship. That could be related to finances. It could be related to trabaho. It could be related to financial difficulty dito for some of you. Yun ang siguro ang problema ninyo. At kung ano man ang sitwasyon, Capricorn, parang nawawala na siguro ng pag-asa ang iba sa inyo dito. But, you know what? Huwag ninyong isipin yun. Kasi habang may buhay, may pag-asa tayo, diba? No? Even in the darkest circumstances natin, Capricorn, ilalahanin ninyo na kahit sa sobrang hirap, no,
ng inyong pinagdadaanan, there is always a positive aspect of that situation. Lagi at lagi meron silver lining sa kahit anumang darkest circumstances na pinagdadaanan natin. Kaya yun ang hanapin ninyo, yun ang tignan ninyo, no? Wag na tayong mag-focus doon sa problema itself dahil alam na natin kung anong problema, di ba? Kaya ang alamin na lang natin ngayon, ano ang silver lining ng ating sitwasyon? Anong magagawa din natin para masolusyonan natin ang problema natin? Ano ang pwede nating gawin para mag-improve ang ating sitwasyon, no, na maging better situation, no? So doon na lang tayo umangkla, doon tayo sa direksyon na yon pumunta nang sa gayon ma-attract natin ang solusyon sa buhay natin, sa mga problema natin na pinagdadaanan. Kasi the more na mag-dwell on tayo dun sa problema itself, na kung magmamagnify pa yan, dadami pang iisipin ninyo, na maiisip ninyo magiging problema pa. Sorry. Kaya wag na, no? Wag na. Doon na tayo sa kung anong positibo, sa kung ano ang ikakabuti ng ating sitwasyon, ikaka-improve ng ating sitwasyon. Doon tayo. And yung card na to, no? This is number 32. Number 32 becomes number 5. Number 5 resonates with change. Kaya yun ang pinapakita sa inyo dito, na magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon for the better, no? Provided nang iniisip ninyo kung anong magiging mabuti, kung ano, paano ninyo masusolusyonan yung mga ganon, doon talaga kayo papunta. Yun ang maa-attract ninyo sa buhay ninyo, no? Kaya wag kayong mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, di ba? Elementary pa lang tayo, yun ang lagi nating naririnig. Habang may buhay, may pag-asa. And totoo, di ba? Habang humihinga tayo, meron tayong magagawa. Merong pag-asa sa buhay. Kaya, doon tayo umangkla. Okay? Doon tayo, umasa tayo. Lagi tayong umasa na magbabago ang ating sitwasyon, gaganda ang ating sitwasyon, no? And let's take action. Hindi rin pwede na iniisip lang natin, nagaganda ang buhay natin, mag-i-improve ang buhay natin. Pero kung hindi rin naman tayo nagte-take action towards that, wala din naman talagang mangyayari, no? That's the truth. Kaya gawin natin din, mag-isip tayo ng ikakabuti natin, and at the same time mag-take action kung ano talaga ang ikakabuti natin para mag-manifest talaga siya sa buhay natin. Okay? Look at that. Beautiful, unexpected income. Yan. So, merong parating dito. Merong offer ng trabaho dito na pagkakakitaan ninyo. Hindi ito kasama sa budget ninyo. Hindi ninyo ito inaasahang trabaho, no? But, there is something. There is something, no? Na papasok na pera sa inyo dito. And somehow, no? Makakatulong na yan sa'yo kung pera ang problema ng iba sa inyo dito, Capricorn. So, umasa ka lang na magiging maganda ang inyong sitwasyon dahil mag-a-attract kanya ng magagandang sitwasyon, magagandang trabaho, magagandang experiences, yung mga ganon. So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Virgo ay change. Yan, number 9. And number 9, you know, resonates with endings, no? So, merong dito magtatapos. Maaring magtatapos na sitwasyon, magtatapos na pag-aaral, magtatapos na kontrata. It could be anything, no, na maaring magtapos dito because it has come to its full cycle na. It has come to its completion na. Natapos na yan. Kaya yan ay tapos na. Ano na, kumbaga, closed na ang pinto na yan, ano? And that is opening a new situation para sa buhay ninyo. Kaya magkakaroon kayo ng pagbabago dito. Merong transition na mangyayari dito sa inyo, no? Ang iba sa inyo dito, magbabago siguro ng trabaho, magbabago ng career, magbabago ng negosyo, magbabago ng tirahan, ano? Maaring magbabago ng employer, that is also possible, no? And then, yung change na to could also involve travel, no? Maaring merong relocation dito na mangyayari sa iba sa inyo din for some of you, no?
May migration din dito. Maaring ganon din ang ganap for some of you. We have number 14. Yan. So, meron na ako pinakikita din sa akin ng guides ko dito, yung letter C and M, no? Kaya maaring yung letter C and M could be your initials. Maari din naman na yung C at M na yan could be the initial of the person na you're going to be dealing with. Or maybe yung letters na yan is significant for some of you, no? Maaring merong mga tao importante sa buhay ninyo na may ganong initials. So, maaring ganon ang ganap. Message of concern, may pinag-aalala kayo dito, Virgo, no? Maaring may natanggap kayong balita, email, text, mga ganon na ikinabahala ninyo, no? Or ipag-worry ninyo. Maaring ganon. We have number 37, ayan, poverty. Maaring ito yung pinoproblema ng iba sa inyo. Maaring meron kayong balita dito na natanggap or matatanggap from work. Maaring related yan sa trabaho, related sa inyong karera, negosyo, no? It could be anything na yung parang source of income ninyo, no? So, maaring meron ditong financial hardship na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Virgo. But, you know what, Virgo, number 37 ang card na to. And number 37 becomes number 10, diba? Kasi 3 plus 7 is 10. And 10 resonates with endings and beginnings. No? Endings and beginnings. So, maaring kung ano man ang poverty situation na to, ano man ang naging dahilan ng sitwasyon na to, no? That maybe could come to one end na at this time. No? Meron din tayo number 9, which is ending, no? So, talagang meron ditong magtatapos. And maaring yung poverty na to is going to change na. Maaring dito kayo nang gagaling, no? Maaring dito kayo galing, Virgo. Maaring ito yung inyong sitwasyon recently at magbabago na yan, no? Maaring magkakaroon na kayo dito ng opportunity na maging prosperous and abundant na finally, diba? Maaaring may mga financial breakthrough, financial opportunities, financial blessings na dumating na sa inyo, kaya naman magsasara na yung pinto, isasara nyo na ang pinto ng poverty na to sa buhay ninyo na naranasan ninyo, and you know, you are opening the door of prosperity and abundance dito, no? Yun ang napipick up ko dyan, Virgo. So, nagpa-iwan, we have number 30, adjudication. Ang iba sa inyo naman dito, maybe, you know, siguro nagkukonsulta kayo sa lawyers, siguro nakikipag-usap kayo sa other professionals, no, na makakatulong sa inyong sitwasyon regarding siguro, dahil may couple dito, no, so maaring ano yan, maaring nagkukonsulta ang iba sa inyo dito sa abogado because siguro may issue sa inyong relasyon with your person. Maaring nag-iisip kayo ng pagpa-file ng divorce or pagpa-file ng annulment, no? Maaring ganon. Or separation. Siguro nag-aasikaso kayo ng separation agreement, no? Maaring ganon ang ganap dito for some of you. But of course, you know, this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po, Virgo. Okay? So, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo dito. So, maaring merong pagpa-file dito na kino-consider kayo ng divorce, annulment, separation, something like that. We have number 39, community. Ayan. So, ano't ano man ang ganap sa buhay ninyo, Virgo, there is a community na talagang very helpful and supportive of you, no? Maaring meron kayong group of friends na talagang laging nandyan para tumulong sa'yo, sumuporta sa'yo, yung mga ganon. Maaari din naman na meron kang mga kamag-anak talaga that are very supportive of you, ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay. So, maaaring ganon din ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, yun, pinapaalala sa inyo ng card na to, no? Na whatever the case may be, ano man ang pinagdadaanan sa buhay, Virgo, don't hesitate to reach out to people around you dahil you have a very supportive and helpful people around you. Okay? Number 6, mature woman. Ayan. So, si mature woman could be anyone din sa buhay ninyo. This could be your mom, this could be your grandma, maaring kapatid ninyo ito, auntie ninyo, no? Maaring boss din ninyo ito sa trabaho, maaring ganun, it could be anyone. And this person is going to play a significant role sa buhay ninyo around this time. Maaring isa siya sa mga supportive people na laging nandyan sa inyong tabi. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you, no? So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paula mensahe ni Taurus, number 3, marriage. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Taurus, ikakasal siguro. Or maaari din naman na maimbitahan kayo sa isang kasalan. That is also possible. Meron din ako naririnig na 3 months. Kaya maaaring ang iba sa inyo siguro ikakasal within 3 months or in 3 months. That is also possible, no? At maaari din naman na wedding preparation is going on dito at maaaring ang kasal ninyo ay next year pa, no? Maaring spring or summertime din ang kasal ninyo dito, no? That is also possible. Maaari din naman na this is marriage in business, no? Business partnership. And siguro pinaghahanda ninyo or papasukin ninyo dito, Taurus. So, whatever the case may be, congrats, no? Congrats. Number 31, ayan, bad health, Taurus. This is a warning for you, no? This is a warning for you na mag-ingat din naman kayo sa inyong sarili, okay? Alagaan ninyo ang inyong sarili at maaari din naman na ang iba sa inyo siguro nakakaramdam na talaga ng, kunyari, may sipon, inuubo, o maaaring nananakit ang ulo, balikat, paa, kamay, whatever it is, no? Na parte ng katawan ninyo na siguro nagpaparamdam na ang inyong katawan na awat na, no? Sobrang sipag nyo na, tama na, magpahinga naman kayo, no? Yung ganon, yung parang alagaan nyo naman ang inyong sarili, okay, Taurus? So, maaaring ganon ang hatid na mensahe nito, no, sa inyo sa ngayon. That is a warning for you na it's about time na para mag self-care kayo. It's about time na para bigyan nyo naman ng oras or priority ang inyong health, ang inyong well-being, okay? So what else? We have 21 family room. Merong pag-uusapan, no? Parang may meeting dito ang pamilya. Maaaring merong i-discuss dito na mahalaga. Ang iba sa inyo, maybe related yan dito sa marriage, no? Maaring meron ditong mamamanhikan, maaring meron ditong mag-a-announce ng kasalan, ng engagement, maaring ganon, or maari din naman ang pag-uusapan dito is the person siguro meron kayong kapamilya or kaibigan or someone close to you, someone dear to you na siguro may karamdaman, ano? So, maaari yun ang pag-uusapan dito sa family room na ito, Taurus. We have number 26. Wow, great fortune. Napakaganda, napakaswerte ninyo sa ngayon. Tignan ninyo yung lumalabas sa gold. Hindi naman pati vessel, diba? Gold talaga. At saka bumubuhos dito mga alahas, 4-leaf clover, gold pa. So talaga naman, Taurus, parang ang laki-laking pera. Ang laking, parang big chunk of money talaga ang maaaring dumating sa inyo dito, no? Talagang ibubuhos ng universe siguro sa inyo ngayon ang prosperity and abundance, no? Wealth. Talaga naman. So, parang swerte-swerte ninyo ngayon sa pera talaga, Taurus. So, maaring merong financial blessing na parating sa inyo dito. Financial opportunities. So, talaga namang maghahatid ng sandamukal na pera, no? Prosperity and abundance talaga. Financial gain na talagang sobrang bongga. Siguro ang parating sa inyo dito. Hindi lang siya good fortune, kundi great fortune talaga. So, sobrang swerte. Number 14, message of concern. Ayan. So, maybe talaga, no, Taurus, siguro meron kayong natanggap dito na balita, sulat, email, gano'n, na siguro may kamag-anak kayo, kaibigan, or kakilala, but someone close to you, no, na siguro merong iniinda sa katawan, ano, merong sakit, no, so maaring gano'n ang ganap. So, what else? We have number 2, main female. Ayan, maaaring isa siyang babae. Maaaring related dito dyan sa bad health na yan. So, maaaring si main female ang subject dito, no? Ng
message of concern na to. Maaring isang babae yung mababalitaan siguro ninyo na merong sakit or merong iniindang, alam mo yun, hindi magandang pakiramdam sa katawan. Maaring ganon. It is also possible dito na si main female siguro yung magpapatawag ng meeting na ito, no, ng pagtitipo na yan ng pamilya. So, maaring siya yung merong i-announce, maaring siya yung merong ibabalita sa inyo, maaring siya yung makipag-usap sa inyo siguro dito, no? Maaring siya yung magpe-preside ng meeting, parang gano'n, no? Maaring siya yan, Taurus. So, ayun, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.